Kakakasal lang ng US na malaking operasyon sa baybayin ng Iran, posibleng ito ang unang hakbang para pilit buksan ang Strait of Hormuz. Matagal na naming sinasabi ito. Mula nang magsimula ang tigil putukan, tuloy-tuloy ang konsesyon ng US sa Iran. At sa kasamaang palad, hindi tinutupad ng Iran ang kanilang bahagi ng kasunduan. Hindi pa rin bukas ang Strait of Hormuz at hindi pa ito nabubuksan kailanman. Kahit nangako ang Iran sa tigil putukan na titigil sila sa pag-atake sa sibilyang barko, kung hihinto ang US sa pambobomba, nagpatuloy pa rin ito. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-atake kahapon. Tatalakayin natin ang mga detalye nito mamaya, pero bago yon, tingnan muna ito. Habang nagpapatuloy ang Operation Epic Fury, naglabas si Pangulong Trump ng sunod-sunod at lalong tumitinding banta na sisirain ang ekonomiya ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Hindi binuksan ng Iran ang Strait at hindi rin natuloy ang kampanya laban sa mga ekonomikong target nito. Unang halimbawa ng US na pinapalampas ang Iran kahit hindi ginagawa ng Iran ang gusto nating gawin nila. Ikalawang halimbawa. Noong Abril, 7 inanunsyo ng Pangulo ang tigil putukan sa Iran kapalit ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Hindi ito binuksan ng Iran, ngunit nakuha pa rin nila ang tigil putukan. Noong Abril 13, matapos pumalya-palya ang mga negosasyon, sinimulan ng US Navy ang pagharang sa mga pantalan ng Iran. Noong Linggo, inanunsyo ng Pangulo ang Project Freedom, isang limitadong operasyon para simulan ang pagpapanumbalik ng trapiko sa Strait of Hormuz. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa kipot at mga target sa lupa sa UAE. Ngayon, tatalakayin ko ang mga pag-atake sa UAE dahil maraming kaalyado sa Gulpo ang nainis sa tugon o kakulangan ng tugon ng US. Pero ituloy muna natin ang ulat na ito. Pagkatapos, noong Martes ng umaga, sa harap ng ganting aksyon na ito, matapos ang kaguluhan kasama ang mga kaalyado sa rehiyon at di umano'y para magtakda ng mga kondisyon para sa karagdagang pag-uusap, ipinahinto ng Pangulo ang pagsisikap na muling buksan ang kipot na nag-iwan dito sa ilalim ng de facto na kontrol ng Iran. Nanatili pa rin ang blockade ng US. Bukod pa rito, mula pa noong Abril, puro Amerika lang ang nagbibigay ng konsesyon. Hindi sinasagot ang pag-atake ng Iran, umatras sa Project Freedom, at hindi pa rin natutupad ang mga banta ng Pangulo. Bukod sa paniniwalang pagsasara ng kipot, ay nagbibigay sa kanila ng ekonomikong at political na leverage laban sa Washington. Ang mga nangyari ay nagbigay kumpiyansa sa mga lider ng Iran na hindi ganoon kahina ang kanilang posisyon. Mukhang hindi agad silang magbibigay ng malaking konsesyon sa usaping nuklear at kipot. Sa huli, nangako si Pangulong Trump sa sambayan ng Amerikano ng 4 hanggang 6 na linggong digmaan at malinaw sa kilos niya na ayaw bumalik sa malalaking operasyon. Posibleng magdulot ng masamang resulta ang digmaan, gaya ng tuluyang pagkontrol ng Iran sa kipot. Pinakamainam na mailipat ang kalamangan sa atin sa pamamagitan ng muling pagbubukas ng kipot at pagpapanatili ng blockade. Malinaw na nagpapakita ito na naging sobrang mabait ang Estados Unidos. Sa sobrang mahinahon natin, pati ilang kaalyado ay nainis sa kaluwagang ibinibigay natin sa Iran. 2 araw lang ang nakalipas nang salakayin ng Iran ang UAE. Sinabi ni General Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff, na hindi ito malaking issue o pag-atake. Hindi ganoon ang naramdaman ng UAE nang sila ay atakihin ng humigit kumulang 12 ballistic at cruise missiles. Muling na-intercept ang mga missile. Ngunit sa pananaw ng UAE, hindi nila ito itinuring na maliit na pag-atake. Para sa kanila, malaking paglabag sa soberanya habang di umano'y iginagalang ng Iran ang tigil putukan sa US. Hiniling ng UAE at Saudi Arabia na tumugon ng US sa paglabag ng Iran sa tigil putukan. Ngunit wala namang ginawa ang US. Malamang nag-iwan yun ng marka sa relasyon natin sa mga kaalyado sa Gulpo. Pero buti, nagbago lahat kahapon. Kahapon lang, nagsagawa ng opensiba ang militar ng US sa Qasem Port ng Iran at sa Bandar Abbas Port. Ayon sa matatakas na opisyal ng US at kinumpirma ni Pangulong Trump na makikita niyo mamaya. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang tigil putukan. May ilang video akong ipapakita muna sa inyo bago tayo dumiretso sa lahat ng detalye. Narito ang video na inilabas ng Iranian state media ng aktibidad ng air defense na kuha mula sa Tehran. Nagalin na nga ako kung nangyayari ito sa Tehran dahil kadalasan ay sabay-bayin ng mga pag-atake. Pero ito ang video mula sa Tehran. Panurin ninyo. Ayon sa CENTCOM, pinoprotektahan ng US ang mga barkong pandigma nila na dumadaan sa Strait of Hormuz.
Narito ang pahayag. Hinarang ng puwersa ng US ang walang probokasyong pag-atake ng Iran at tumugon gamit ang self-defense strikes habang dumadaan ang mga guided missile destroyer ng US Navy sa Strait of Hormuz noong Mayo 7. Nagpakawala ang puwersa ng Iran ng missiles, drones at maliliit na bangka habang dumadaan sa International Sea Passage ang USS Trunston, USS Rafael Peralta at USS Mason. Walang totoong tinamaan ng mga asset ng US. Mahalaga ito dahil naglabas ang Iranian media ng mga pahayag na tinarget daw nila ang US barkong pandigma sa Strait of Hormuz. Sa totoo lang, kapag sinabing may tinarget ang Iran, ibig lang sabihin ay nagpapalipad sila ng drones doon. Sa totoo lang, hindi nakakalapit ang mga drones at missiles sa mga barkong pandigma ng US dahil agad silang napapabagsak o bumabagsak na lang sa laot. Pero para sa Iran, ang pagtutok o pagpapaputok ng kahit ano papunta sa target ng US ay tagumpay na para sa kanila. Hindi mahalaga kung may nasira sila o wala. Gayunpaman, balikan natin ang pahayag. Nilipol ng US Central Command ang mga banta at tinarget ang mga pasilidad militar ng Iran na responsable sa pag-atake sa US forces, kabilang ang missile at drone launch sites, command at control locations, at intelligence surveillance facilities. Hindi hinahangad ng CENTCOM ang paglala ng sitwasyon, ngunit nananatiling handa at nakaposisyon upang protektahan ang mga puwersang Amerikano. Kinumpirma ni Pangulong Trump ang balita at nilinaw na ang mga barkong pandigma ng US ay pumasok at lumabas sa Strait of Hormuz habang binabaril pero hindi nasira. Panoorin ang kanyang pahayag. 3 world-class na Amerikanong destroyer ang matagumpay na nakalabas sa Strait of Hormuz habang binabaril. Walang nasira sa 3 destroyer, pero malaki ang pinsala sa mga umatake mula Iran. Tuluyan silang nawasak kasama ng maraming maliit na bangkang pamalit sa nawasak nilang hukbong dagat. Ang mga bangkang ito ay mabilis at epektibong lumubog sa ilalim ng dagat. Ang mga misil na pinaputok sa ating mga destroyer ay madaling napabagsak. Gayon din, may mga drone na dumating at agad na napabagsak habang nasa ere. Ang normal na bansa ay papayag ang dumaan ng mga destroyer, pero hindi Iran dahil pinamumunuan ito ng mga baliw. Kung mabibigyan sila ng chance ang gumamit ng nuclear weapons, gagawin nila agad. Pero hindi nila makakamtan ng tsansang iyon. Kung hindi nila agad pipirmahan ng kasunduan, mas malakas at marahas pa nating pababagsakin sila sa hinaharap kaysa ngayon. Ang 3 destroyer at ang kanilang magigiting na tripulante ay muling sasama sa naval blockade na parang pader ng bakal. Ngayon, si Pangulong Trump ay nagkaroon ng tawag kasama ang mga mamamahayag at tinawag niya ang pag-ataking ito na isang banayad na hampas lang. Sinabi niya na patuloy pa rin ang tigil putukan. Hindi nagbabago ang kahit ano dahil sa pag-ataking ito. Narito mismo ang pahayag niya sa TV. Pakinggan ninyo. Matapos ang mga atake, tuloy pa rin ba ang tigil putukan sa pagitan ninyo at Iran? Tuloy pa rin. Sabi ko, ginulo nila tayo na yon. Pinabagsak natin sila, nang ulit sila. Tawa po dyan ay maliit na bagay lang. Sasabihin ko sa iyo, kapag wala ng tigil putukan, hindi mo na kailangan malaman. Kapag walang tigil putukan, hindi mo na kailangang malaman. Basta makita mo na lang ang malaking pagsabog mula Iran. At mas mabuti pang permahan na nila agad ang kasunduan nila. Kinanong siya tungkol sa progreso ng negosasyon at kung may malapit ng mapirma ang kasunduan, lalo na dahil naubusan na ng oras ang Iran. Parang NFL draft lang ito, pero may 48 oras ang Iran na matatapos ngayong gabi habang pinapanood ninyo ang video ngayong Biyernes. Tingnan natin kung sasagot ang Iran. Ito ang sinabi ni Pangulong Trump. Maayos ang usapan, pero dapat nilang malaman na kung hindi mapipirmahan ito, matinding pagdurusa ang mararanasan nila. Matinding pagdurusa ang mararanasan nila at mas gusto pa nilang pumirma kaysa sa akin. May 3 tayong world-class na destroyer na dumaan sa keyport ni Emaro. Kung ibang bansa iyon sa ganung sitwasyon, hindi sana nito pinalampas yun. Pinaputukan sila ng mga misil at drone. Pati ng mga walang kwentang bangkam sumugod sa kanila. Napasabog sila sa loob ng mga 2 minuto. Sumabog ang tanker nila. Alam mo ba ginawa natin? Para iwas gulo, pinutukan natin ang timon. Kaya paikot-ikot lang ang tanker habang natatapon ng laman. Hindi nila dapat ginawa yon. Akala namin gagawin nila pero hindi kami sigurado. Handa kami. Nagpaputok sila ng mga misil at drone pero lahat ay napabagsak. Yung mga taong nagpaputok noon, wala na ngayon. Pinakanakakatawang nangyari kahapon ay nang aksidenteng tinamaan ng Iran ang sarili nilang kakampi, ang China, na talagang kailangan nila ngayon. Bago natin pag-usapan yan,
Mabilis lang na paalala na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga sa amin kapag pinapakita ninyo ang suporta ninyo sa video dahil mas marami itong naaabot na tao. Pag-usapan natin ngayon ang malaking pagkakamali ng Iran. Ayon sa Reuters, isang malaking tanker ng China na may kargang mga pinong produktong petrolyo ang tinamaan ng Iranian projectile malapit sa Al Jazeera Port, UAE, nitong linggo. Ayon sa source mula sa may-ari ng barko, unang beses na tinamaan ng Iran ang Chinese na barko mula nang magsimula ang labanan. Ayon sa ulat, ang barko ay pag-aari at pinalalayagan ng mga Chinese. Ngunit, tinarget pa rin ito. Mahalagang tandaan, Lunes ng gabi pumunta ang ministrong panlabas ng Iran sa China para humingi ng tulong. Hindi pa rin yun sapat na nakakatawa. Naalala nyo ba na sa simula ng digmaan, ang China mismo ang nagbigay sa Iran ng mga anti-ship missile na inaasahang gagamitin laban sa barkong pandigma ng Amerika? Mukhang ginagamit ng Iran ang mga anti-ship missile ng China laban sa mga sibilyang barko ng China at pinapalubog ang mga ito. Grabe ang irony ng sitwasyong ito. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Palagay niyo ba sinadya ng Iran na tirahin ang barko ng China? Sa tingin niyo ba, nag-malfunction lang ang mga Timu missile na ibinigay ng CCP sa Iran kaya tinamaan ang barko ng China na di naman target ng Iran? I-share niyo ang opinion niyo sa comments. Hanggang dito muna ngayon. Huwebes ng gabi ko ito nire-record. Kaya hintayin natin ang susunod na mangyayari. Lalabagin ba ng Iran ang tigil putukan dahil sa atake? Igagalang kaya ng Iran ang tigil putukan at pipirma sa Memorandum of Understanding para makaligtas ang kanilang ekonomiya. Malalaman natin sa pagdaan ng panahon. I-update ko kayo. Para sa susunod na video, agad-agad kapag may karagdagang impormasyon na tayo.